Magandang gabi. Pag-usapan natin si Trillanes at saka si Bongo. Ang ating pag-usapan sa gitna ng dalawang ito ay kinasuhan po kasi ni Trillanes si Bongo ng tinatawag na conflict of interest case ng piling ni Trillanes ay mapakakulong niya si Bongo. Sapagkat daw ang kapatid ni Bongo na may-ari ng Alfrego Construction at ang tatay naman ni Bongo na may-ari ng CLTG Construction ay nag, naka, nanalo sa kontrata na 9 billion sa panahon ni Digong daw na si Digong presidente at sa panahon na si Bongo ay tauhan ni Digong na yung taga Payong, parang taga Payong ng laro ni Bongo doon. So ang teorya ni Mr. Trillanes po ay dahilan daw sa si Bongo ay nanilbihan kay Duterte bilang dakilang alalay. Tawag ko, dakilang alalay, presidential assistant. Presidential assistant na taga-bitbit ng payong. Ay, sorry. Tapos, dahil doon, nakakuha daw ng kontrata ang kapatid ni Bongo na kontraktor. Okay. Sabihin na natin na totoo yung nakakuha ng kontrata. At sabihin natin na sa panahon ni Bongo, panahon ni Bindigong sila nakakuha kontrata. At sabihin na natin na 9 million daw, una sabi niya 7 billion. Hindi pa lang sigurado sa facts niya si Trillanes. Ibig sabihin, ang unang dating niya, fake news. O ngayon, bago natin talakayin, habang nag-antay tayo ng audience, nais ko munang tatanungin si Mr. Trillanes na lagi siyang bida kay Vlogcaster Armandin. Bida din siya lagi kay Kainso sa kay Atty. Ricky Tumaturgo. Respeto ko lang yung magandang pagtingin na kay Trillanes. Pero ako pagtingin ko kay Trillanes, I'm sorry. Wala po kayong kredibilidad sa akin kasi panay kwento ka lang. At saka ni minsan, mababago ang pagtingin ko sa Mr. Trillanes kung bibirahin mo si Romualdez at saka si BBM sa flood control projects. Bakit si Bongo lang ang kuwan mo, ang tinitira mo? Yun lang ba? Bakit ikaw? Sabihin mo sa panahon ni Duterte nagsimula ang mga pagnanakaw. Di ba matanong kita, di ba ikaw nag-aklas ka sa Oakwood Mutiny? Ano ang rason kung bakit nag-aklas kayo sa Oakwood Mutiny? Di ba nag-aklas kayo dahil talamak ng pagnanakaw ng pera dyan sa military? Yung tinatawag mong conversion noon. Ang problema kasi sa Trillanes, hindi ka sana nasira kung hindi ka, kung consistent ka sana sa trabaho mo. Kaya lang, papaling-paling ka eh. Sa panahon ni Noynoy, na Presidente si Noynoy, ikaw ay senador, nag-back channel, nagkipag-contact doon sa China. Tapos yung mga tao ngayon, pag sila ni Duterte, kakasuhan mo, mamalaitin mo, masama ba yung nakipag-usap sa China? Nakipagkumustahan pa, nakipag-ngitian pa kay Xi Jinping doon sa APEC na sesyon sa Korea. So, ibig sabihin po, kung China ang pag-usapan, ginagamit po ng mga grupo ni BBM at grupo ni Trillanes at so kung sino makadilawan, makapingping na it is a taboo. Naniwala naman ako, pangit talaga yung ginagawa ng China. Yung mangbunggo ka ng barko, mga bomba ka ng tubig sa barko, kawalan ng respeto yan eh. Kaya lang, ang tanong ko, kung ganoon man ay totoo, bakit unang-una si Trump ay nakipagmagalingan kay Xi Jinping sa China? Bago nangyari po yung APEC sa China, sa Korea, ay pinatawan po ng taripa na 20% ng US ang China. Ibig sabihin, sa bawat 100 milyong produkto na ibibenta ng China sa Amerika, sisingilin sila ng Amerika ng buwis na 20 million sa bawat 100 million.
kung makapagbenta sila 100 billion US dollars, sisingilin sila 20 billion US dollars. Ganun po yan. At ang epekto naman yan po, kapag ikaw ay nagbebenta doon sa Amerika, kapag pinatungan ng taripa, ibig sabihin, pag ibinenta mo na sa Amerika ang produkto mo, tataas ang presyo. Bababa ngayon ang bilang ng ang dami ng bibili, babagsak ang benta mo. Yan ang epekto. So ngayon sa US, nakipagkita lang si Trump doon kay Xi Jinping, binabaan na yung 20%, ginawang 10%. Sa atin sa Pilipinas, sa totoo lang naawa ako kay BBM. Aligid-aligid. Tapos, nag-speech pa siya ng which is I admire. No, I approve of the speech. Nung nag-speech siya na binira niya yung China. Ang problema ko lang, Michelle, nung pagkatapos niya binira yung China na kung nagbunggo mga barko natin, pagkatapos nun, kakamustahin mo yung presidente ng China. Hindi ko alam. Ibig sabihin po, yung speech mo ay walang laman. Bakit? Kinain mo eh. Binibira mo yung China na si Xi Jinping dahil sa pang-agaw na sa dagat natin. Pagtapos mo speech, na binira mo siya, para ka nakangiti. Kinamayan mo pa. So ngayon, sa mata ng iba, naisahan ni BBM si Xi Jinping. Sa mata naman ng iba, ano ba yan? Hindi ka sincero sa sinasabi mo na binibira mong China dahil sa pang-agaw ng teritoryo. Tapos kumustahin mo China. Ano ibig sabihin yan? Pag yuyuko, naduduwag ka. Maraming ibig sabihin. Pero kung pinaka-the best na ginawa niya doon, sana hindi ka na bumaba nakipag-handshake kay Xi Jinping. Kasi pag-handshake mo, ay na-interpret ng iba yan, lalo na ako, na-interpret ko na pagsusuko. Takot ka pala. So, ngayon, dirso tayo ito kay Trililing. Trililing. Pasensya ka na, Trililing, nasunod ko lang pangalan ng iba, pero ayoko gamitin ngayon yan. Pasensya na. Gamitin ko lang Trillanes kasi ad hominem naman yan eh. Trillanes na lang. At bakit naman ngayon hindi mo kinakasuhan si Saldico na kababayan mo na kontraktor din? Sa panahon na ang kanyang kapatid ay congressman, siya kontraktor. At bumaliktad pa, siya pa rin ang kontraktor, kapatid niya naging kontraktor, siya naman naging congressman. Grabe, kaklaro ang conflict of interest dyan. Ikumpara mo sa sitwasyon na si Bongo, dakilang alalay o DA, dakilang alalay ni Duterte, tapos mga kapatid ni Bongo at saka tatay niya nagkaroon ng kontrata sa project control o sa mga DPWH. Ngayon, tingnan mo naman ang sitwasyon ni Chis Escudero, kababayan mo rin, Bicolano rin, kagaya mo, na binigyan siya ng 30 million na pangkampanya ni Lawrence Lubiano na kababayan mo rin. Alam mo, daming daming Bicolano na mga magnanakaw eh. Oh, nandiyan na sama na din si mga Villaperte. Tsaka yung Ibarli, bago na yun, narinig kong Ibarli, grabe, bilyonaryo. Sino pang iba dyan na magnanakaw ng mga ang dami. So, yung Highton Construction, di ba, si Lubiano, Lawrence Lubiano, nakikita mo ba yung Trillanes? Ba't hindi mo kakasuhan ng kapwa mo Bicolano? Matindi pang conflict of interest nila kumpara sa conflict of interest na sinasabi mo sa gitna ni Bongo at ni kanyang kapatid na kumuha ng kontrata. Kung ako naman po tarungin ninyo, ay wala pong masama. Basta dumaan sa tinatag na public bidding. Huwag lang dayain ng bidding, walang masama. Ngayon, dahil si Trillanes sila naman nagrereklamo, wala naman ang iba, at dahil nakita ko naman mga project ni Bongo ay wala namang ghost projects, ibig sabihin, pwedeng sabihin na maayos ang takbo ng bidding.
Alam mo, para pwede sabihin, gamitin lang, ganito na lang gagawin natin. Ano ba ang conflict of interest? Ang conflict of interest po ay nagkakaroon ng conflict of interest sa bidding na sinalihan ng kapatid ni Bongo at saka si Bongo na dakilang alalay ni Duterte, magkaroon ng conflict of interest kung nakialam si Bongo sa mga opisyal ng DPWH na papanalunin ang kapatid niya. Precisely, kaya nga may public bidding para hindi mapasukan ng impluwensya ng kamag-anak system o kaibigan system. Pero sa totoo lang, naniniwala naman ako na ang katotohanan, maraming yarian dyan na ang bidding kunwari lang. Pero kailangan patunayan ni Trillanes na nagkunwari lang ang bidding, nananalo yung kapatid niya sa mga kontrata. So how can that be proved? Kung mismo yung nagsagawa ng public bidding na official ng DPWH ay hindi aamin yan, sigurado ko. So paano ngayon yan ang gagawin natin? So, kung ako tanungin mo, kung hindi mo mailabas yan ang ebidensya, Mr. Trillanes, na nakialam si Bongo sa bidding, ay matatalo lang kaso mo. Walang pinag-iba yan sa sitwasyon na ang kababayan mo na si Saldico ay contractor dati, naging congressman. Tapos na naging congressman niya, yung kumpanya niya na kunwari iniwan niya, kunwari lang yun ay nananalo. Dami-daming kontrata. Ganon din ang isang construction firm ni Saldico na Highton Construction. Pinapatakbo niya sa kapatid niya na si Christopher Kitoko. So dito mo makikita ang problema natin sa ating bayan. Kahit hindi pa magkakababayan, magkakapatid, ikumpara natin sitwasyon. Hindi nga magkakapatid pero nagyarian pa rin sa bidding. So which is the same thing. Pinarusahan mo lang isang tao dahil mag-anak siya. Pero maaring walang nangyari sa bidding. Hindi ba katarugan yun? Dapat patas ang pagtingin. Hindi, halimbawa, hindi ako kontraktor ako, hindi ako kamag-anak. Pero nananalo ako kasi nagbibigay ako ng pera. Sitwasyon mo yan sa magkamag-anak. Nananalo ang kontraktor na kamag-anak. Dumaan sa bidding. Niyari din ang bidding. So sa gitna ng dalawang sitwasyon, asan dyan ang pare-pareho lang, di ba? Pero para sa isang tao na nag-akusa na hindi maganda, siya ang nasa balag ng alanganin magpapatunay na totoo ang akusasyon niya. Asan ngayon ang ebidensya mo, Trillanes? Kasi kung yan lang ang katotohanan na magkapatid, tapos may bidding na nangyari, ay hindi na papasok ang conflict of interest. Kung susundin mo na may may conflict of interest, parang inaamin mo na rin, Trillanes, na lahat ng public bidding, kahit kamag-anak pa ang sumasali sa bidding o hindi man kamag-anak, kasi bibigay din ng pera, may conflict of interest pa rin lahat. Diba? Yan yung kakampi ni Trillanes pala, sorry. Si Ophelia Beth Taipan, ang lagi niyong convenient na sagot, kasuhan mo si Trillanes. Bakit ako magla-libel sa kanya? Hindi naman niya ako siniraan. Siniraan niya si Bongo naman. Wala na akong pakialam sa away na ni Bongo. Cassandra Day, si Trillanes ang kasuhan buyang magpinsan na Buwaya at Saldico. Yun, ang magpinsan. Sino pang pinsan ni Saldico? Alam ko, Vice Governor ang kapatid ni Saldico sa Albay . Parang asong ulol kasi si Trillanes daw, sabi nila.
Unang tanong ko, pakisagot mo nga muna, Trillanes, saan ba nanggaling ang perang ginasta mo papunta sa Diheg, pabalik? Umating ka pa ng seminar sa ICC? Akala ko hindi ang Pilipinas, hindi membro ng ICC. Bakit ikaw umatin? Ano bang personalidad mo na doon ka umatin ka? Oh, ngayon, because of this, I just want to tell you and to challenge you na magpakita po kayo ng ebidensya na yung bidding na pinasinalihan ng kapatid ni Bongo ay niyari para lang manalo siya. Actually, kahit hindi kapatid kausap lang Gusto panalunin, mayariin pa rin ang bidding. It doesn't make the difference. Walang diferensya kung kapatid mo contractor dumaan naman sa bidding at hindi mo kapatid ang contractor pero dumaan din sa bidding pero sekreto kaibigan mo pa rin siya. Daming ipokrito sa Pilipinas. Okay, sir, okay lang yung ginawa ni PBM. Kaya lang nahiya ako yung magsalita tapos makipagkumusta. Parang unang-una, insulto din sa China. Siyempre, dapat ipakita natin na tayo ay desente na tao. Ito anyway, nangyari na rin yan. Wala na tayong magagawa. Nandiyan na yan. So, depende lang yan sa interpretasyon ng kanyang kung sino nakatingin. Pero parang yung newspaper ng mga China parang galit Ngayon, ang sa akin lang naman is, masama ang dating sa akin nun kasi nagsasalita ka kontra sa mga pangbubuli ng China sa ating barko, tapos makipagkumusta ka sa kanila. Dapat, kung totoo ka, banatan mo ng banatan doon. Kung ako si BBM, binanatan ko yun sa EPIC para mapahiya ang China. Problema lang, katotohanan, hindi lang Pilipinas ang nasandak sa alanganin. Marami pong maraming bansa na umaasa sa China. Ang mura kasi ng produkto nila. Pag bumili ka lang sa Temu, sa Lazada, sa Shopee, o sa Alibaba, panay China made, mura pa kasi. Ngayon kung gano'n, anong gagawin natin? Sigaw na sigaw sila dyan ng laban sa China tapos bumibili mga Chinese na produkto o yung iPhone ko. Saan ba ito gawa? China rin ito gawa. O yung microphone ko. Buti na lang, dalawa lang pinaggawa nitong Shure sa China at saka sa Mexico. Ang sa akin, hawak ko made in Mexico. Ito, yung yung earphone. Made in China din ito, pero quality. Ibig sabihin po, mga quality na produkto, andun pa sa China, doon napapagawa. At saka, ang dami-daming produkto ngayon ng China, sa totoo lang. Anong tanong naman ganyan? Anong gagawin natin para matigil na yung ginagawa nila? Kailangan ba i-boycott natin ang produkto nila? Problema, naghahabol ka rin, nagninegosyo ka, naghahabol ka ng murang kapital, halimbawa, gamit. Kailangan mong gamit ang kapital mo na gamit, murahin. China ka bibili. Papatayo ka ng solar power plant para makatipid ka. Imbis na bibili ka sa Germany, bili ka na pinakamatasang kalidad, bili ka ngayon sa China. Yan po ang ating problema sa ngayon. Sa totoo lang, napakahirap. Yung China problem is the biggest problem and the hardest and the most difficult problem to solve. Tapos ang dami pa mga tulay natin dito ngayon na ginawa ng China. So kung ganon, anong gagawin natin ngayon? Do we have to declare finally that we stop buying food products from China?
So ano kaya ang dahilan? Tayo, kikita pa ng, sa totoo lang, kikita tayo ng billion-billion pa. Kung makipagkaibigan tayo sa kanila at advisean ngayon ng China na pwede na ang mga Chinese tourists pupunta sa Pilipinas. Kaya nung panahon na hindi na pang-away, ang dami-daming Chinese sa ating mga Boracay, Siargao, kung saan-saan. Ang bansa natin po, number 1 na produkto natin sa ngayon po, walang iba kundi yung tourism. Parang Thailand na rin tayo na umaasa sa tourism. O nga, si Virgie Piquero pumunta ng Australia, bumili ng t-shirt made in China. Yan ang problema, pumunta ako ng Vietnam, yun lang kalaban, pag t-shirt bibili mo, made in Vietnam talaga yun. Pero yung ibang mga gamit doon, pag binili mo doon sa Bentang, sa Saigon, ay karamihan mga Chinese goods. Kahit sa Vietnam, galit na galit ang Vietnam sa China, pero mga produkto doon, marami doon mga produkto China. Anyway, kahit saan na ata eh. Pumunta ka ng SM, bibili ka ng mga toys. Ang mga toys doon, mga American concepts na mga toys, pero made in China. Kaya hindi ko alam kung saan tayo mapupulutin ito. Gigirahin natin ang China, tapos yung mga bus natin dito, halos lahat made in China. Wala ka na makikita na made in Germany. Mahal din kasi made in Germany. Although sa quality, hindi mo matatalo yung made in Germany na quality. But then, anhin mo quality na mahal kaysa yung hindi naman quality pero pwede na. O yun, kagaya nito. Ang mga client ko na mga Pasay, Ajuda, Airmen sa Jeepney and Drivers Operation, nagbago ng pangalan. Yung kanilang prangkisa, pinalitan ng mga Chinese na mga jeep. Nako. 21 na, 25 na prangkisa. 25 na prangkisa. Sa Pasay. Ngayon tumatakbo, na lang, 15. Ang problema sa China, na mga produkto, sa mga kotse, sa mga sasakyan, pag masira, walang support ng mga pyesa. Hindi kagaya ng Toyota at saka Nissan o ng mga Hyundai, maraming makukuha nitong pyesa. Pero pag ang Japanese, pag Chinese na mga produkto, pag masira halimbawa, masira yung yung laging masisira yung aircon. Nako, yung compressor. Made in China, wala ka makukuhang pyesa dito. So, kaya hindi ako alanganin. Actually, gusto ko bumili ng mga Chinese na mga sasakyan, na mga electric. Pero marami nasasabi kung electric China na vehicle ang kunin mo, mahirapan ka sa pyesa pag may depekto isa. Dapat ang gawin naman ng Chinese, mga produkto nila, dalhin nila, pagpadala din sila dito ng mga spare parts. Sa Hong Kong, puro made in China rin. Sabi ni Virgie Piquero. Taong labas, sabi niya, dependent tayo sa China, kaya mahirap tanggapin, mahirap banggain sila. Ang Amerika nga, sa Amerika, dami made in China rin. Ibig sabihin, umabot na siya sa punto na at the end of the day, sabi in the long run, China will win. Desi Reyes. At kasi sabi pa kasi niya, lahat ng natatawag ng trilling sa kanya ay kakasuhan daw po niya. Walang problema. Kumaso siya ng libel sa akin, walang problema yan. Kailan ba naging libel ang trilling? Opinion yan eh. Pangalan na yan. Hindi naman facts yan na sinasabi. Ano bang ibig sabihin trilling? Nakikitawag lang ako.
Kasi mas bantog, mas magandang pakinggan ng Trililing kaysa Trillanes. O baka sabi niya may tunog na tuliling. Oo nga, panakaw pala yung handshake ni Bong kay presidency. Kaya alam mo, sa totoo lang, okay lang yun, bibiin mo lang problema. Eh kung si Trump nga na napakalakas, nakipagkaibigan pa kay Xi Jinping, tayo pa kaya? Okay lang yun, no problem yun. Basta kay sagutin mo lang ang makulong ka lang sa flood control projects. Ikaw naman ang may utak na sa flood control projects na yan, Mr. BBM. Kinakasangkapan mo lang yan, tumakbo na. Si Saldico. Alam mo, ang katotohanan niyan, no, Michelle? Tumakbo si Saldico. Ang pera ni Bongbong Marcos sa kanil Romualdez, bit-bit niya, tinago niya doon. Para hindi mahuli dito. Ganon po ang taktika nila. Na isa na tayo. Ay paspasin siya ng Ophelia ha. Hindi ko naintindihan sinabi mo kanina. Ophelia Beth Taipan. Ang tingin ko naman kay Bongo ay hindi naman kakaso na libel yan. Sanay yan birahin. Is the opinion sounds please? Anong sound ba kanina? O, si Trilling ay isang bugok na produkto ng PMA. Pagkaparehas lang ni Bato. Si Bato, premier din. No? Gregorio Remolta. Pero inaaway niya si Bato. Okay. So, dyan lang muna siguro tayo. Medyo joke-joke lang tayo. Michael Agolto. Tama na po. Please, kailan po magkakaisa at magpapatawaran, manlangin upang gumanda. Alam mo kung kailan, pag matigil lamang ang nakawan, tapos na yan, magkakaibigan ng lahat. Ang problema lang, sa panahon ni Duterte, si Duterte nagnakaw, di ba? Inakusan siya nagnakaw sa Parmali. Maliban lang, huwag natin pag-usapan yung maraming namatay. Pero sa panahon ni Bongbong, sobrang pagnakaw, mas matindi. Actually, lahat ng presidente po, inakusa na may mga nagnakaw sa kanilang mga bata. Lalo na kay Presidente Marcos. Ang narinig ko lang na malinis na presidente, si President Dadong Makap. Pasensya na naputol ako, pasensya, may umatake na naman sa akin. Lagi napansin ko na lang may nag-hack sa akin. Okay, sinabi ko kanina, ang nakikilala ko na malinis na presidente sa Pilipinas ay si Dadong Macapagal. Hindi si Gloria, yun, sobrang magnanakaw yan. Si Ramon Magsaysay. Yung dalawa lang po. Yung dalawa lang nakita ko, narinig ko kasi sa panahon ni Cory, mga kapatid ni Cory na si Pepeng Kuhang ko, nagnakaw rin eh. Danding Kuhang ko na pinsan niya, nagnakaw din. Di ba? Sa mga pinsan niya, mga lupa family. O, nagnakaw din. Ban lupa, taga-Pasa yan. Malapit na sa inya sa Toto 97, FB Harrison. Ayun. Mga magnanakaw rin yan. Si Joker Arroyo, nagnakaw din sa 3 Mile Island eh. Sa Makati. So ngayon, ang kay Ramos, matindi din pagnanakaw. Yung binentay lahat ng mga bases natin. Backspot TV, sabi nito lang sa interview kay Corina, basta nasa first to fourth degree, naguna. Pag mangontrata ka, basta dumaan po sa bidding, wala na ako nakikitang dyan, conflict of interest. Ang conflict of interest lang kung pagbibigay ng pabor na hindi dumaan sa bidding. Pero kailangan mo na patunayan ni Trillanes na ang bidding ay rig. Ibig sabihin, na nadidiktahan ni Bongo ang nagpapabidding.
Mahirap yun para sabihin na may rigging. Sabi ng nanay ni Virgie Piquero, magsaysay is the best. Oo, magsaysay. Sabi naman ng tatay ko. Ang tatay ko, nung namatay si magsaysay sa aeroplano sa Mount Manunggal, na-crash ang aeroplano nila. Umiyak ang tatay ko, naging presidente si magsaysay. Kaya nga naging magsaysay award eh. Award sa good government. Okay, yan lang muna, no? Hanggang dyan na muna tayo at may gagawin pa si Toto Tirador. May tirador rin pa ko ibang bagay.